binabantayan of course ang sakit naman na dengue. Although tinuturing na, I understand na all year round disease ito. Pero siyempre pagka dumadami ang mga nakaimbak na tubig o stagnant water sa palibot ng ating mga bahay, pinamamahayan at pinangingitlogan ng lamok na maaaring magdala naman ng dengue. Asek, sir. Tama yun, Alan, no? At syempre, konektado rin yan dun sa mga dumadaan sa ating mga bagyo dahil tubig, no? Ang tubig, pagka naiipon at naiitlogan ng mga lamok, yan ang pinanggagalingan ng Aedes aegypti o yung lamok na kumakagat at nagkakalat ng dengue. Opo. At nakikita natin sa datos, parang leptospirosis siya, pababa siya dun sa datos noong nakaraan. Pero sabi nga namin, bilang mga doktor, alam namin kasi may tumama maraming tubig ang nabuhos, maraming bang nangyari, so may mga naiipon-ipon dyan. Mahalaga sa panahon ngayon na itaob lahat ng mga maaaring pag-ipunan o kaya kung kailangan talaga mag-ipon, takpan ng selyado, walang butas para hindi may itlogan ng lamok. Kasi ayaw nating tumaas. Now, tumaas ang bilang ng dengue this year kumpara sa nakaraang taon, pero ang mahalagang tandaan, Alan, yung tinatawag naming case fatality rate. Ano yung sabihin ng case fatality rate? Yung bilang ng namamatay sa bawat 100 kaso na nakitaan ng dengue. Ang case fatality rate natin this year is nasa 0.26% kumpara sa 0.34% nakaraang taon. Mas Ibig mababa. sabihin, kahit mas marami tayong nakikitang may dengue ngayon kasi mas alam ng kababayan natin nakikinig sila sa Radyo Pilipinas. Sinasabi nila magpakonsulta tayo ng maaga. Tama yun. So, naaagapan kagad, hindi sila namamatay. Hindi tulad nung dati na huli ng lahat, eto na, dinudugo na yung bata o yung matanda. Ngayon, kahit lagnat pa lang, linalapit na sa doktor, kaya nasasakluluhan. Ipagpatuloy natin yung ganoong kaugalian.